Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is your Rodriguez Mabasagli channel, a faith healer o Zamatarder. So ngayong hapon na to, sige natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of April 15 hanggang April 21 for the sign of Scorpio. Scorpio, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos or update kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice ng ating angel spirit for the sign of Scorpio? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating makakagilap at ang ating mabubungkal? Ito na, weekly gabay, pasabugan natin ang eksena to. Alamin natin ang kaganapan sa buhay mo, ating makakagilap. Ito na, Angel Spirit, please give information po. Okay, this is something the Knight of Swords with the success driven. Wow! May mga bagay na magtatagumpay ka, pabilis ng pabilis hanggang sa ikay mangalay, no? Ito na yung parang magiging mabilis na ang takbo ng eksena, and there's a Hierophant. Now for a lesson learned. So, kumbaga may mga bagay na kailangan mong pakakatandaan. Ano man yung mga bagay na iyong nagawa, ano man yung mga bagay na nangyari sa nakaraan ay maaaring kailangan mong baunin, no? Na dapat natuto ka na sa leksyon na nangyari sa iyo, no? Let's see what is additional messages. So, there's a Fireball one, so no more complications. No more competitor, no more competition. No, ibig sabihin dito guys, wala nang kumbaga, nagbibigay komplikasyon sa sitwasyon mo. No? Ibig sabihin, magtutuloy-tuloy na magandang eksena dyan. There's a point of survival, listen to your intuition, listen to your gut feeling. Makinig ka sa nararamdaman mo. Makinig ka sa vibrations mo. So, let's see what is additional messages. Reverence with a Knight of Wands, something, perseverance. So, kailangan mo magtiyaga, no? Magtiyaga ka sa ginagawa mo, magtiyaga ka sa gusto mo marating, gusto mo makuha, no? Pagpursigihin mo makuha, no? Let's see what is additional messages. So there's an Eight of Wands. So fast communication, fast moment. Bibilis ang takbo ng eksena at sitwasyon mo. Na unti-unti na magkakaroon ng changes, development, and of course some of you guys magkakaroon ka ng trouble. So let's see what is additional messages. So there's a Four of Cups, just reevaluate or analyze. So may mga bagay na kailangang pag-isipan, klaruhin, liwanagin, at unawain, no? Dahil unti-unti nang bibilis. So let's see, what is the Hierophant represent what? There's a Hermit card, spiritual activation. Na may mga bagay na mag-activate sa'yo about sa spirituality or something na may parang tinutuklas ka sa sarili mo, no? There's a soul searcher, no? Kumbaga hinahanap mo pa yung sarili mo dito. No, kinakapa mo pa yung mga kaganapan pa sa buhay mo, may dadagdag, gano'n. Kumbaga, inaalam-alam mo na yung mga bagay na nangyari sa from the past. No, kumbaga nagkakaroon ka dito ng parang reminiscence, no? Parang iniisip mo yung mga bagay na nangyari. What is the Five of Wands? Represent what? In reverse, no? And there's a Two of Cups, partnerships, no? Ibig sabihin dito, wala na magsisilbing komplikasyon dito sa mga taong makakasama mo, makakasalamuha mo. No more drama, no more inggitera, charis. Wala nang taong tatrader sa'yo kasi alam mo bakit? Alam na nila yung karakas, alam na nila yung galawan, di ba? Kumbaga, alam nila na hindi ka magtitiwala, alam nila hindi ka nila mabubudol pa. And there's something that could have sort of clear the boundaries. Nalilinisin mo na yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa'yo. Magsiset ka na ng boundaries dito, nasa ganun hindi na nakakapasok sa lahat ng mga blockages. What is the Knight of Wands? Reference with the Death card. Oh my God, this is something ending and a new beginning. May mga bagay na wawakasan, tatapusin, sisirain, at magkakaroon ng panibagong eksena, panibagong simula. What is the Eight of Wands? The Eight of Wands represent
With the Two of Pentacles, just keep yourself balanced. So, magiging balance ka dito, emotional, physical, and mental. So, magiging maganda na takbo na sitwasyon. No? Some of you guys, no, magiging kalmado na. No? Ang pakiramdam, nararamdaman, sitwasyon mo. What is the Knight of Swords? The Four of Cups. Represent with the Queen of Pentacles, just being practical, and there's a good sense magtiting sa interfere. How to manage and control your finances, pabilisan hanggang sa maunawaan mo lahat ng bagay na gusto mong malaman. Let's see what is the Hierophant across the Hermit card. Represent with the High Priestess, something hidden agenda or hidden enemies. So maraming misteryo dyan sa likod nito. Unti-unti nang malalaman at makukuha mo. No? Ano yung mga bagay na nakatago sa eksena mo. So let's see what is additional messages. And because there's something, guys, with Six of Swords with the transition, na malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo, na malaking pagbabago rin na naganap sa sitwasyon mo, na ibang-iba ka na sa dating ikaw. So let's see what is additional messages. With an Angel Spirit tayo, with Four of Swords, the Queen of Swords. So there's a Four of Wands, something celebration. Na unti-unti ka na makakaranas sa mga selebrasyon, na magiging maganda na takbo na sitwasyon mo, at magkakaroon ka ng kaligayahan talaga nag-uumapaw dito. What is Knight of Wands is the Death card? So there's a Sun card. Tatapusin na, no? Ang iyong paghihirap. Tatapusin na ang iyong mga sakripisyo. Dahil bibigyan ka na ng positibong kalalabasan lahat ng mga bagay na pinaghirapan mo. Ito na, matatamo mo na. What is the Eight of Wands is the Two of Pentacles? Represent the lovers. Now, especially sa love life, magkakaroon kayo ng something heart-to-heart conversation. There's a lot of troubles, communications, transactions, no? O some of you guys magbe-message, mayroon dito, if you are being single, may magbe-message dito na magko-confess sa'yo ng love, no? Mag-aamin sa'yo. Some of you guys, no, magkakaroon dito ng something of time to each other, no? So, let's see what is additional messages for the outcome. For the outcome is the Ace of Wands. So, something, a new project, new plans. Dito papasok ang mga panibagong proyekto, bagong kaisipan, bagong pananaw. There's a Three of Swords, something na makakawala ka na from the pain, from the toxicities, from mga inggitera, ambisyosa, pakilamerang, mga chismosa, ganon. Makakalaya ka na raw dyan sa mga kapitbahay mong mga inggitera. And there's the Queen of Wands by confident. No, maglakasan mo ng loob mo, maging matapang ka, kailangan palaban ka. And because guys, there's something, the King of Wands, something ambitions, no? Unti-unti mo na makikita yung magiging posibilidad. Pagbabago, kaganapan, no? Kung tulad na sinasabi ko, wawakasan na, no? Ang iyong paghihirap, ng iyong mga naranasang, kumbaga, sakripisyo, tapos na yan. There's something, a fruit of labor, na pag-aani na ang iyong malalasap dahil nagbunga na, no? What is the Eight of Wands? Because the Two of Pentacles, the lovers. Represent with the King of Cups. There is a devoted and supportive person. Some of you guys na may taong sumusupport at gumagabay sa'yo dito. Na may taong nagmamahal sa'yo at taong, kumbaga, minamahal ka at the same time. There's a something provider, supporter. And because there is something that's happening because there is a lot of opportunity coming for you. Na maraming oportunidad pang papasok dito kaya lagi kang handa dapat. Na huwag kang matakot na sa lahat ng posibilidad na nangyayari sa'yo. So, let's see. Alamin na natin ang kaganapan sa'yo pagdating sa finances and career. So, let's see and watch this. Ting, oh, pasabog may ting, oh, diba? So, let's see. Alamin na natin yung finances and career mo, ano kaya kaganapan sa buhay mo. There's a Five of Cups, something acceptance. May mga bagay na unti-unti mo na matatanggap. Unti-unti mo na makukuha, unti-unti mo na matatamo. No? There's something that's Seven of Swords, reverse, something no more stickiness, no more cheating, no more lying. No, wala na makakapagsinungaling sa'yo pagdating sa pera. No, bukod sa mauta ka na, matalino ka na. Charis. And there's the King of Pentacles with security. Magiging secure ka na rin pagdating sa finances. Basta wag ka lang magpapauto ulit, ha? Let's see what is the additional messages. Represent with the Justice card. Karma. No, there's something a good karma coming for you. And of course, guys, there's the Queen of Cups, something emotional galing na magiging kalmado na ang iyong emosyon at magiging panatag na ang iyong kalooban dahil dito makakamtan mo na ang tunay na resulta sa pinaghirapan mong pera, no? Trabaho, negosyo, hanap buhay. There's something, a big surprises pagdating sa finances.
There's the Kingman. No, some of you guys, kumaga kailangan mo lang baguhin na ang perspective o cycle, sistema, no? Dahil lahat ng mga bagay na gagawin mo magre-reflect sa actions mo with the Justice card. A consequence that what goes around comes around. So, ibig sabihin dito, maging maingat, mabusisi, no? Maging matalino sa paggamit, no? Dahil hindi ka pwedeng pala-desisyon, padalos-dalos. Pagdating sa love life, anong chika? There's a chart with an action and movement. No, pagdating sa pag-ibig dito, magkakaroon na ng mga changes, movement, no, gagalaw na ang baso. No, there's a judgment for a wake of call. No, parang mag-ingat ka with a red flag. No, mag-ingat ka sa taong ito. No, there's a 6 of Wands for victory. Magtatagumpay ka din pagdating sa buhay pag-ibig. Huwag ka mag-alala. Makikilala mo na siya. There's a 9 of Wands for slowly but surely. Maging mahinahon at kalmado. Huwag ka masyadong todo bigay. Huwag ka rin masyadong kagat-kagat agad-agad, no? Kailangan mo muna kilalanin, unawain, hindi porket may itsura gwapo. Oh, hindi pa rin ganon. Tikim agad, hindi pa rin ganon. Kailangan kilalanin mo muna siya, unawain mo muna siya, alamin mo lahat ng bagay-bagay sa kanya. So, let's see what is the additional messages. And there's a 9 of Pentacles with a blossoming abundance. Magiging maganda na ang inyong relasyon, ang inyong pagsasama, ang inyong partnership. And there's a King of Swords with a stop the pattern. Maging wise at maging matalino, no? Sa inyong relasyon. No? Huwag kang papasok sa isang relasyon na may committed na, ha? Pagdating naman tayo sa health, kalusugan mo, there is something that devil card. Some of you may gumagawa ng black magic sa'yo. No? Ginagawa ka dito ng kulam. O, see? There's a 6 of Cups. A past person. It's either a friend of yours, an ex-friend, or either an ex-relationship, or either this is something a co-workers, no? Or a family-related. Let's see. Clarify ko pa to. And this is something the 10 of Swords. Sabi ko na nga ba, sinasabotahe ka eh. Kapit-bahay mo to, ha? Pakalamberang kapit-bahay, ambisyosa. And there's an Emperor. Maging mature ka, no? And being grounded, no? At some of you, meron ditong nagtanim ng kung ano-ano dyan sa harap ng bahay nyo para malasing kayo. No, there's a strength with a confident, lakas naman loob mo, maging matapang ka. Huwag kang papalus dito, ha. Scorpio ka, kailangan palaban ka. And there's a 8 of Swords with a toxic and negative. Sabi ko na nga, kapit-bahay ka, mag-anak na sa paligid lang to. No, ang sumasabot tayo sa isang of you, ginagawang ka pa talaga. No, gitera talaga, ambisyosa. So, let's see. Additional messages tayo. No, with the magical fairy messages represent what? Think, Charis. Ito na, with the magic and fairy messages represent what? Alam mo yung gumagawa ko ng sarili kong transition, no? May ping, may pa ganun-ganun pang effect. So, let's see what is the magical fairy messages represent what? Perfect timing. So, lahat ng mga bagay dito ay nakalaan para sa'yo talaga. No, in perfect timing, in perfect plan, there's the sun. Some of you, lalaki ka, isa kang anak na lalaki or maaaring kumbaga may anak na lalaki, and there's a vegetarian, no? More on veggies ka muna, ha? No? At the same time, this is something emotional, kaya magkakaroon kayo ng kalmadong pakiramdam, no? Gagaling na yung karamdaman mo. And because let's see what is the synchronicities represent what? For synchronicities represent with the healing. So some of you magkakaroon ka talaga ng healing dito, emotional, physical, and mental. And there's a find of the lost things, no? Ibig sabihin dito, kailangan mo pahalagahan yung mga bagay na habang hawak-hawak mo pa. No? Enjoyin mo yan. Lasapin mo yan. And there's a wisdom na bibigyan liwanag sa iyo lahat ng bagay. No? Bibigyan lahat ng kasagutang kaliwanagan sa buhay mo. What is the yin and yang oracle card represent what? And there's a masculine energy, no? Some of you guys, no, lalaki ka, or either some of you guys, babae ka rin because you are dealing with a masculine person, ganon, na very hati-hati. Mukha siyang masarap dito, ganon. And this is something in nurture. No? Some of you guys, no, kumbaga, mababa ang kalooban mo, no? Masyado ka kasing mabait at mapagbigay. And there's a storm, no? Ibig sabihin dito, guys, may unos, may pagsubok na darating sa buhay mo with unexpected situation. With unexpected moments. So, kaya kailangan, diba? Handa lagi ang kalooban mo at handa lagi ang sarili mo. There's a shape-shifter mimicking. Ibig sabihin, may mga nagbabalat kayo. Mag-ingat ka. No? Nagpapalit na ng anyo tong mga to. No? Iba na yung atake daw nila ngayon, kaya kailangan mag-ingat ka, ha? No? There's something mass. No? There's something false mass.
No, mayroong mga taong hindi totoo dyan sa paligid mo. And this is something in music. Some of you, makakatulong music for healing energy. So, let's proceed na tayo with additional messages, no? With Archangel Michael messages. With Archangel Michael messages represent what? Believe and trust. So, kailangan mo maniwala, magtiwala, no? Sa lahat ng mga bagay na pinagkakaloob at binibigay sa ng ating pong may kapal na ating Archangel Michael. And innocence, no? Maraming bagay na inosente ka pa sa ngayon, pero bibigyan ka rin ng kaliwanagan at katalinuhan dyan, no? And because this is something you admit the truth to yourself and accordingly, iwasan mo magpanggap. Ano lang yung mga bagay na kaya mo, yun lang. No, iwasan mong kumbaga magpanggap na meron kang ganito, meron kang ganyan. No, hayaan mong kumbaga ipakita mo kung sino ka at kung ano man yung mga bagay na kakayanan mo lang. What is additional messages? Oh my God, sorry guys. Nalaglag ang ating mga bara. What is the chakra messages? Represented with a grip, something losses. It's an opportunity to appreciate things, no? May mga bagay na nawawala talaga na kailangan mo pahalagahan, no? Hanggat hawak-hawak mo pa, mag-ingat ka there sa Fikido, may nagbabalat kayo dito. No, may sumusubok sirain ng sitwasyon mo. And there's a completion. So, mag-ingat ka, no? Huwag mong hayaan mahuli ang lahat. So, let's see what is the angel's number represent what. Some of you guys, eto magiging open ako sa inyo, may gumagawa ng kulam sa inyo. Na some of you guys, hindi lang isa sa hindi lang ikaw, kundi meron din part ng family mo na may sakit ngayon. No, ginagawan para masyegi. No, masyegi, madedo. And there's something 0707 kung promise. No, let go of what no longer serves you. Stop holding on to urge, express your emotion and aim towards a compromise where the lack of understanding it's the best just to move on. The truth will set you free. No? Ano man yung mga bagay na pinangako, maaaring minsan dyan napapako, minsan dyan natutupad. So, kumbaga maging aware lang kayo with your action and decisions, no? Kumbaga pakawalan mo ang katotohanan at pakawalan mo yung mga bagay na kaya mo lang talaga panindigan. Now, let's see what is the money matter represent what? With the money matter represent, and there's an exhausted. Some of you guys, no? Kailangan mo mag-recharge. Ang dami na mo nang iniisip. Mabigat na yung utak mo. And because there's a money matter. Invest your money wisely. Matuto ka, no? How to expend your money. And because expenses save, cut, cost, resources, plan ahead. Make an informed choices, no? Pumili ka ng bagay na alam mong layabong, lalakas, lalago. What is the clarify for love situation? For clarify for love situation represent taming anger. Don't roar in an argument. Respect can heal the wounds. No? Huwag mong idaan sa galit. No? Kailangan manaigang respeto at pagmamahal at unti-unting hihilom yan na malahat ng sugat ng nakaraan. So, let's see naman kung may clarifying for love situation. And of course, this is something a new card. For clarifying for life situation. Kung may love situation, may life situation tayo. So, ito na, ibabahagi ko na to sa inyo. Ngayon na. Ang dami. So, syempre, kailangan tatlo kukunin ko dito, di ba? And something, commit to the journey. With the determination, go all for the long term. Your steadfast focus will bring lastly reward. No? Kumbaga, kailangan mong magpatuloy dyan sa tinatahak mong landasin. Kailangan hindi pa bago-bago yung utak at isip mo. No, magkaroon ka ng determinasyon na masakatuparan at matupad yung mga pangarap mo. Kailangan palaban ka. No, there's a planting pace. No? Take a step back and plan the necessary steps to move forward so you may turn your goals into reality. So, see? Kung magpaplano ka ng wais at maayos, no? Magiging magandang kalalabasan nito. Lahat ng mga bagay pinapangarap mo, maisasakatuparan mo to. At mapanghahawakan mo at mahahawakan mo siya na natural at makatotohanan. And there's a heart desires representing sing along to your heart. Song for it, know what you truly want. No, dito mo malalaman kung ano ba talaga gusto ng damdamin at puso mo. 'Di ba? May mga bagay kasi na parang gusto mo lang ngayon, pero hindi mo siya gusto hanggang bukas.
Diba? Kaya kailangan consistent ka sa nararamdaman mo, consistent ka sa kagustuhan mo. Hindi pwedeng pabago-bago yung utak at isip at puso mo. Diba? Anong hangarin mo, anong kagustuhan mo, yun dapat ang kailangan mo isa katuparan. For part of the light, represent what? New beginning. Oh my God, magkakaroon ka ng bagong simula. When one door closes, I trust that another will open. I embrace life challenges, seeing them as an opportunity for growth and learning. With an open heart, I welcome that new beginning and not wait for me. So see, kumbaga, hinihintay na talaga magkakaroon ng bagong simula at bagong bukas. Maghintay ka, naku, bubulabugin talaga yung bukas mo. Now, this is the perfect timing para masimulan na at ilumin na, no? Yung mga bagay na dapat ay nakaraan na lang. What is the what lies beneath with the hidden future? Getting the room. Some of you guys, no? Kumbaga, merong hotel, something motel, something suit business, maring merong ka mga transactions, magiging high standard ka dito. Magiging kilala ka dito. Let's see what is the shadow work represent what? Represent, guys, with our relentless cravings, consume, eroding, and habit, no? Okay, so sinasabi dito, iwasan mo, no, na maging sakim ka dun sa kagustuhan mo. Pwede mong tuparin, pwede mong hangarin, magpatuloy ka, magkaroon ka ng determinasyon at consistent dyan sa ginagawa mo. Pero, no, wag mong masyadong, kumbaga, ikukulong yung sarili mo dyan sa eksena na yan. No, dahil hindi ka makakalaya pagkatapos niyan. So, kailangan, enjoyin mo, mahalin mo lang siya, no? So, let's see, guys, no, pwede ka mag-question dito, mag-isip ka, guys, ng tanong mo. And of course, may pili ka dito with a 1, 2, 3. Unang babagsak is number 1. Pangalawang babagsak is number 2. Pangatlong babagsak is number 3. Okay? And there's something number 1. Reach for the high goal. High goal, success is near. Ibig sabihin dito, oo, tama, no? At magtatagumpay ka sa gusto mong mangyari. No? At gusto mong makuha. Number 2, there's a no, starve for attention, empty promises voided, no? Ibig sabihin dito, guys, na mag-pay attention ka sa mga bagay na hindi naman pala totoo, no? Yung mga pinapangako, umiwas ka dyan. No, huwag ka masyado mag-expect. Masasaktan ka lang. No, kailangan mong tanggapin yung mga bagay na alam mong hindi pa sa ngayon, at yung may mga bagay na hindi talaga nangyayari ayon sa kalooban ng Diyos. No? And this is something, yes, with the finding fertile ground, steady growth, no? Magkakaroon dito ng, kumbaga, maunlad dahil din sa sitwasyon, naging malusog ang iyong, sitwasyon, at di sa naging malusog ang iyong mga, kumbaga, natutunan, no? Sa lahat na nangyayari sa buhay mo. Naging malusog ka dito dahil din sa karanasan at mga pinagdaanan, no? Yung mga sakit na yan, mga disappointment na yan, yung naging formula mo or something naging tawag ito? Naging pampataba mo, no? Naging lakas ng iyong pinunla, no? Kaya kailangan, sinasabi dito, na maging aware ka lang, lalo-lalo na sa mga tao na sa paligid mo. Dahil some of them toxic, negative, at makakalaya ka na dyan from toxic environment. No? This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update ko. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na hindi nag-skip ng ads. Saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig na gumawa na biyayang manubalik sa inyo. And of course, once again, this is weekly gabay for the month of April 15 hanggang April 21 for the sign of Scorpio. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush!